morning guys. Ayan. Isang tip lang sa atin sa mga bago natin i-ship o ipadala yung airgun kung sa courier dadaan para safe tayo. Kagaya nito, 2000 PSI yung hangin niya. Output niya is 1460 ganyan, halos 1.5, almost 1.5 yung output niya. So tama-tama. Ito ay combination na nung ginawa natin, tuning dun sa receiver niya, and then pinalitan natin itong panumpit niya, yung kanyang barrel. Tapos dito nag-modify din tayo, inayos din natin yung trigger mechanism kasi hindi nga siya. Tapos naglagay na rin tayo nitong yung kanyang decacker. Yan, yung kanyang pangkak. Yan, nilagay na rin natin yan. Tapos eto, instead na, kasi dati dito nakalagay, kasi unreg to eh, ang nakalagay dati dito is quick fill. So ngayon ang nilagay natin sa kanya is burst na lang. So yun, tamang-tama yan. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong, at saka hindi siya basta tornilyo, burst siya. Kaya pag magkaroon ng pwede siyang parang safety na rin ng airgun. Ito yung gauge niya, bago din yan. Kaya kung makikita nyo, iba na siya. So bago din yan. Tapos nilagyan natin ng power plenum, syempre yun yung kailangan ng isang airgun. Kaya ito po ay napakalakas niya. Ang ano na lang dito, nagpahina tayo nung spring dito. Ano lang naman yan eh, i-adjust mo lang palabas. So kaya madali siyang ikak. Yan, pero yung power still andun pa rin. Ngayon kung sobra sa power siya, instead na magbawas ka ng output, dito ka muna sa spring para tuloy yung spring, mas maganda yung galaw kasi mas malubay yung spring, mas maganda yung kanyang performance. Kasi pag ipit na ipit siya, minsan hindi na nagpapare-parehas, may mabagsik, merong time na hindi. Kaya mas maganda yung mas maganda yung galaw ng spring niya. So dito yun, wala namang gaanong binago. Dito lang sa kanyang barrel band, siyempre dati malaki yung barrel, so naglagay tayo ng slip, inisliban natin siya. At dito wala rin naman pinagbago. Nag-thread din tayo dito sa taas ng ayan, para sa silencer niya. So same din ito kasi ganyan din yung silencer niya. So dito wala namang gaanong nabago, maliban lang sa 0.177 siya, ngayon ay 0.22 na. Tapos yun nga, kailangan pag ita-travel siya o sa courier, para sure tayo, babawasan natin ang hangin. Dapat at least kung pwede below 1000 PSI yung magiging laman. Tapos babalot na maigi para maproteksyonan itong part na to. Ito kasi ang medyo prone sa ano. Kaya tamang-tama, meron siyang barrel band. So isa yan sa mag-grip sa kanya. Tapos dito, ayan, iipitan na lang natin yan. Babalutin siya maigi ng bubble wrap. At ayun, since 2000 yung laman niya, gagawin natin yung below 1000 kasi pasensya ka na sir at mababawasan ng laman itong so try natin dito. Kailangan may basahan at saka kasi wala siya silencer. Saka isa pa, masyado siyang para matesting din yung mga o-rings niya. Kagaya ng o-ring sa barrel. Nakatutok siya sa basahan, di masyadong makakalabas yung hangin niya, so mapipressure yung mga
itong mga o-ring niya. Yan, dito ko na lang kinakasa, kita nyo. At saka mapapansin nyo pag yan, sobrang lakas nung spring niya. Kahit sa sasakyan, yung mga liner niya na dinadaanan ng piston, kailangan parang salamin yon. Hindi pwedeng may gas-gas yon, kasi yun doon na nag-umpisa, doon makikita may usok, nagbabawas ng langis yun. Ganon din po sa barrel. Kapag meron niyang gas-gas o kalawang sa loob, tapos yung kinain ng kalawang medyo nadukit ng konti, lumalim ng konti, yun na po yung nagpapa baba ng performance ng inyong barrel. Kaya po yan, kung maaari, parang salamin yung loob. Kaya after nyo gamitin, ngayon gagano na niya, sasalaksakan nyo, pwede nyo and after that, yung tinuro ko sa inyo na may langis yung hose, hindi naman po palagi yon. Sabihin natin once a month, kung palagi mo naman siyang ginagamit, once a month, ganyan, depende doon sa inyo kung nakikita nyo makista pa rin yung barrel. Pero pag nagkaroon ng mark ng stain, talagang kailangan gawin mo na talaga yon. Tapos yun nga, after nung is lilinisan mo yung barrel. Tsaka yung langis naman po niya na ilalagay mo, hindi dapat masyadong marami. Pagka nilagyan mo yung hose, tama na yun. Enough na yun para malubricate yung iyong importante. Kaya po ako ay tumatagal ng matagal talaga yung regulator ko na, kasi ganun po yung ginagawa ko, nalulubricate yung regulator, nalulubricate yung barrel. Kaya po yung barrel, kahit i-stock ko yung airgun ko, wala akong problema. Pag sinilip ko, parang pa rin, parang salamin pa rin yung loob niya. So hanggang dito na lang.